Sa isang liblib na baryo malayo sa kabihasnan, naganap ang isang kwento ng takot at misteryo na hindi mo inaasahan. Ang baryong ito ay may lihim na bumabalot sa pagkatao ng isang ama na naging biktima ng isang malagim na sumpa. Sa paggunita ng undas, bumalik ang mga alaala ng isang nakaraan na puno ng bulong at anino, habang ang isang manananggal ay nagbalik upang guluhin ang kanilang kapayapaan. Pakinggan ang kwento ng isang pamilya na hinarap ang kanilang takot at ang mga hindi inaasahang pangyayari na nagbago ng kanilang buhay magpakailanman. Tago sa liblib na bahagi ng probinsya ang aming baryo. Malayo sa kabihasnan, walang signal ng cellphone, walang internet. Lahat ng mga bahay ay gawa sa kahoy at pawid, at ang pangunahing pinagkakakitaan ng mga tao ay pagtatanim at pangingisda. Hindi naman sa pagmamayabang, pero kami ang pinakamaayos na bahay sa lugar namin. Bago pa man kasi kami mapadpad sa baryo, ay may kaya na kami sa buhay. Naging maganda lang yung takbo ng negosyo namin, kaya nagpagawa ng bahay doon si tatay. Dati bakasyonan lang namin ito, pero dahil sa ilang mga bagay, ay napilitan kaming magstay doon ng matagal. Isa na sa mga bagay na yon ay yung pagkamatay ni tatay. Undas noon, naalala ko pa, nagpunta kami sa sementeryo para dalawin yung puntod ni tatay. Nagdala kami ng mga paborito niyang pagkain, mga bulaklak, kandila. Nagdasal kami, nagkwentuhan, nagbalik tanaw sa mga masasayang alaala namin kasama siya. Sa kabila ng lahat ng nangyari, ay mahal na mahal pa rin namin si tatay. Hindi naman kasi talaga siya masamang tao. Naging biktima lang siya ng alak. Hindi ko na lang ikukwento kung paano siya namatay. Basta ang masasabi ko lang ay siya yung manananggal na pinagpapatay ng mga tao sa amin. Hindi ko rin alam kung paano nangyari yon. Basta na lang isang gabi ay umalis yung kalahati ng katawan niya at nag-iwan ng mga damit na puno ng dugo. Nung mahuli siya ay halos hindi na siya makilala dahil sa dami ng sugat. Hindi ko rin alam kung bakit siya naging manananggal. Basta ang sabi sa akin ni ate ay may isang gabi na umuwi si tatay na lasing. Tapos ay may kasama raw itong isang magandang babae. Nagkulong sila sa kwarto at kinabukasan ay wala na yung babae. Hindi na rin nagkwento si tatay kung sino yon. Siguro ay yung babae ang nagmanananggal sa kanya. Si ate ang nagsabi sa akin ng lahat ng ito. Siya ang kasama ko sa bahay. Siya ang nag-alaga sa akin nung mawala si tatay. Hindi ko alam kung saan kumuha ng lakas ng loob si ate. Siya yung nakahuli kay tatay na manananggal. Siya rin yung nagdala sa akin sa bahay ng mga kapitbahay namin para doon muna magpalipas ng gabi. Habang naghahanap ng kalahating katawan si tatay, siya rin yung nagdala sa akin sa bahay ng mga kapitbahay namin para doon muna magpalipas ng gabi habang naghahanap ng kalahating katawan si tatay. Siya rin yung nakipag-usap sa mga kapitbahay namin para tulungan kaming hulihin si tatay at tapusin ang lahat ng kalbaryo na dulot niya sa amin. Kahit na siya rin ay nagluluksa sa pagkawala ng asawa niya, si ate na rin ang nagpatuloy ng negosyo namin. Siya ang nag-aasikaso ng lahat. Ako naman ay tumutulong sa mga gawain sa bahay. Ang galing lang ni ate kasi kahit na siya lang ang nagtatrabaho para sa amin, ay hindi niya pinababayaan yung bahay. Lagi siyang naglilinis, nag-aayos ng mga gamit, nagluluto ng masasarap na pagkain. Lalo na kapag may okasyon tulad ng undas. Sa tuwing undas ay nagdadala kami ng maraming pagkain sa puntod ni tatay. Tapos ay nag-iimbita kami ng mga kamag-anak at kaibigan para makisalo. Sa kabila ng lahat ng nangyari, ay gusto pa rin ni ate na iparamdam kay tatay na mahal namin siya. Kaya lang sa huling undas na magkasama kami ni ate ay may nangyari na naman na hindi namin inaasahan. Bago pa man sumapit yung mismong araw ng undas, ay may mga kakaibang nangyayari na sa bahay namin. Nakakarinig kami ng mga bulong.
Kapag nag-iisa kami sa kwarto, sa kusina, sa sala, kahit saan, basta nag-iisa kami ay may bumubulong. Hindi namin maintindihan yung sinasabi ng bumubulong, pero pareho kami ni ate na nakakarinig noon. Tapos kapag gabi, may mga anino na gumagalaw sa gilid ng mga mata namin. Kapag titingnan namin kung ano yon, ay mawawala na. Sa una, hindi namin pinansin yung mga nangyayari. Pero nung malapit na yung undas, ay palala na ng palala yung mga nangyayari. At isang gabi habang abala ang buong baryo sa paghahanda para sa undas, ay nakita ko siya. Nasa labas ako noon, naglalaro ng holen sa bakuran namin. Maliit pa ako noon kaya mahilig pa akong maglaro. Tapos ay may narinig akong kaluskos sa bubong. Pagtingin ko sa itaas, ay nakita ko yung manananggal na lumilipad papunta sa direksyon namin. Hindi ko alam kung paano ko naisip na si tatay yon, pero alam ko sa sarili ko na si tatay yon. Pareho sila ng itsura. Yung itsura niya nung una siyang nagmanananggal. Para siyang adik na adik sa dugo. Yung mga mata niya ay halos tumulo na sa kakalabas sa mga butas ng mata niya. Yung bibig niya ay punong-puno ng matutulis na ngipin. Yung mga kamay niya ay may mahahabang kuko na may mga dugo pa. Yung mga pakpak niya ay parang sa paniki na may mga sugat-sugat. Yung kalahati ng katawan niya ay may mga bituka pa na nakalawit. Yung mukha niya ay may mga sugat-sugat na. Yung mga sugat ay parang mga sugat na dulot ng gasera. Pero sa kabila ng lahat ng yon, ay alam ko na si tatay yon. Pareho sila ng mukha. Hindi ko na maalala kung ano yung ginawa ko, pero ang naaalala ko ay nasa loob na ako ng bahay at sinisigawan si ate. Nasa kusina si ate noon nagluluto ng pansit. Sabi ko ay may manananggal sa bubong at si tatay yon. Hindi ko alam kung bakit ko nasabi na si tatay yon. Pero siguro ay dahil sa pareho sila ng itsura. Si ate naman ay nagulat din, pero imbis na matakot ay nagalit pa siya. Kumuha siya ng gasera at sinindihan yon. Tapos ay lumabas siya ng bahay, sinundan ko siya. Nakita namin yung manananggal na lumilipad sa itaas ng bahay namin. Tapos ay unti-unti siyang bumaba. Bumaba siya sa harapan namin. Nakangiti yung manananggal, pero yung ngiti niya ay hindi nakakatakot, parang pilit na pilit. Tapos ay nagsalita siya. Sabi niya ay na-miss daw niya kami, na-miss daw niya ang pamilya niya. Natawa si ate, sabi niya ay hindi kami tanga. Alam namin na hindi namin tatay ang kaharap namin. Sabi pa ni ate ay kung ano man ang kailangan niya sa amin ay hindi niya makukuha. Nagalit yung manananggal. Sumigaw siya at sinabing tatay nga namin siya. Tapos ay nagsimula siyang lumapit sa amin. Si ate naman ay sinindihan yung gasera at tinutok yon sa manananggal. Napasigaw yung manananggal at umatras. Tapos ay lumipad siya papalayo sa amin. Biglang nagdilim yung paligid. Pagdilat ko ay nasa ospital na ako. Akala ko ay panaginip lang ang lahat. Pero nung dumalaw kami sa puntod ni tatay nung undas, ay napagtanto ko na hindi si tatay ang kalaban namin. Ang kalaban namin ay yung manananggal na nagmanananggal kay tatay. Siguro ay ginagaya niya yung itsura ni tatay para takutin kami. Pero hindi siya nagtagumpay dahil hindi siya kinatakutan ni ate. Ililigtas ko sana si ate pero nauna na siyang sumugod sa manananggal. Hindi ko na alam yung nangyari dahil nawalan ako ng malay. Sa susunod na undas ay dalawin niyo naman si ate. Sa kwentong ito natutunan natin na hindi lahat ng mukhang pamilyar ay dapat pagkatiwalaan. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload mga kaspooky. Tandaan sa dilim hindi lahat ng anino ay kaibigan.